Kahit na ganyan yan, maganda naman ang mukha niya, kaya tamang-tama lang na gawing pampalamuti at isama-sama sa mga lakat ko. Pwede na siyang maging parang tropeo kong manugang, magagamit din. Narinig ko ang mapanlibak na tawa ng aking magiging biyenan mula sa bahagyang nakabukas na pinto na bridal suite. Mula man sa palengke ang pamilya niya pagkatapos ng kasal na to. Ang pera niya, ang kumpanya niya, ang buong buhay niya magiging akin na lahat. Sa sandaling makasabay na umalingaw-ngaw ang halakhak ng aking mapapangasawa, nanlamig ang puso ni Angela. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo at pag-aalaga ay susuklian lang palang ang pagtrato sa kanyang ama na parang basura at isang maruming plano para nakawin ang lahat ng pinahirapan niya. Hindi nila alam na sa loop lang ng 30 minuto, ang magarbong kasalan na ito ay magiging kanilang engrandeng libingan. Bago magsimula ang kwento, mangyaring I-like at mag-subscribe, naway mapuspos ngang kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Isang maranyang grand ballroom sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City na napapalamutian ng naglalakihang chandelier. Sa loob ng bridal suite, nakaupo sa harap ng salamin si Angela Reyes. Suot ang kanyang puting-puting wedding gown. Inayos ng makeup artist ang kanyang lipstick sa huling pagkakataon. Naku, Ma'am Angela, para po kayong anghel na bumaba mula sa langit. Siguradong mapapanganga ang groom niyo sa ganda niyo mamaya. Ang kinis niyo po talaga. Nahihiya naman ako. Maraming salamat sa pag-aayos sa akin. Ngumiti si Angela. Dito lang po muna kayo. Ma'am, pabalik na po yung head stylist para sa buhok niyo. Umalis ang makeup artist at ang kanyang staff. Dala ang kanilang magamit. Nang isara ang pinto, naiwan si Angela na mag-isa. Habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin, bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. 10 taon. Mula nang makilala niya si Marco sa universidad hanggang ngayon, 10 taon siyang nabuhay para lamang sa lalaking iyon. Siya ang gumagawa ng mga proyekto ni Marco, tumutulong sa kanyang paghahanap ng trabaho at nagdadala pa ang baon tuwing nag-overtime ito. Ibinuhos ni Angela ang lahat-lahat niya para kay Marco. Matagal na niyang alam ang mga katiwalian sa art gallery na pinapatakbo ng kanyang biyenan, si Doña Victoria. Pamemekeng ng mga obra, money laundering, lahat ng marurumi at karimari-marim na sikreto nila ay nalaman na niya. Pero iba si Marco. Naniniwala si Angela na tunay siyang mahal ni Marco. 1 buwan na ang nakalipas nang pilitin siya ni Doña Victoria na magpakasal muna sa huwes dahil daw sa problema sa housing loan para sa kanilang bahay. Pumayag si Angela nang walang pag-aalinlangan. Para sa kinabukasan nila ni Marco, kaya niyang tiisin ang anumang pagmamaltrato ng kanyang biyenan. Huminga ng malalim si Angela at noon niya narinig, kahit galing sa pamilyang walang-wala, yung mukha niya pwede na. Okay na rin na itabi sa mga social gathering. Mukha namang presentable, boses mula sa hallway. Boses ni Doña Victoria. Napatingin si Angela sa pinto ng suite. Bahagya itong nakabukas. Siguro hindi naisara ng mayos ng staff. Kita niyo na mama, tama ako. Di ba, magaling talaga akong pumili ng tao. Boses naman iyon ni Marco. Napahigpit ang hawak ni Angela sa laylayan ng kanyang bestida. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong magaling? Tagapalengke nga yang pamilya niyan. Pero sige na nga, dahil maganda siya, magagamit ko siyang tropeo sa mga meeting ko kasama ang mga amiga kong mayayaman. Tamang-tama lang na isang magandang palamuti. Narinig ni Angela ang mapangasar na tawa ni Doña Victoria. Nanatili sa kanyang isipan ang salitang tropeo. Sino ba namang hamak na anak na nagtitinda ng gotohan ang mag-aakalang makakapasok sa pamilyang dekalibre na tulad natin? Dapat nga magpasalamat pa yan at lumuhod sa harap ko. Nakita mo ba yung kamay ngang tatay niya nung family dinner? Naku, punong kalyo, ang gaspang tingnan. Nandidiri talaga ako. Ayokong madikit sa balat ko.
Biglang naglaro sa isip ni Angela ang imahe ng kanyang ama. Noong family dinner, sa kabila ng matatalim at mapagmataas na tingin ni Doña Victoria, tahimik lang na nakayuko ang kanyang ama. Ang makamay na iyon, na buong buhay na nagtrabaho para lang sa kaligayahan ng kanyang anak, ay tinawag nilang nakakadiri. Naktim ang bagang ni Angela. Ha ha ha, naku, mama naman. Pero aminin niyo, sunod-sunuran naman sa akin si Angela. Kung anong sabihin ko, ginagawa niya. Kapag nagalit ako, agad-agad siyang hihingi ng tawad at magmamakaawa. Patay na patay sa akin. Diba, magaan na tawa ni Marco. Ang tawang iyon ay parang patalim na tumuso sa puso ni Angela. Humikpit ang hawak niya sa braso ng Silya. Namuti ang dulo ng kanyang daliri. Tanga kasi ang babaeng yan. Dahil mahal ka niya ng sobra, wala na siyang ibang nakikita. 10 taon daw siyang nag-alaga sa'yo. Naku, napakatanga. Hindi niya alam na habang buhay siyang magiging alila at ginagamit lang natin. Suminghal si Doña Victoria. Opo, tama po kayo. Mula college, ginagawa na niya yung assignment ko. Tinulungan niya ako sa job application ko. Kapag nag-overtime ako, lagi niya akong dinadalhan ng pagkain. Dahil sa kanya, naging napakadaling ng buhay ko. Siya yung tipo na madaling utusan habang buhay. May halong pangungutya ang boses ni Marco. Isang butil luha ang pumatak mula sa mata ni Angela, dahan-dahang kumalat sa puting tela ng kanyang bestida. Pero, Marco, makinig kang mabuti. Pagkatapos ngang kasal, pag-uwi niyo sa bahay, simulan mo ng supilin yan. Sa isang sigaw mo pa lang, dapat nanginginig na siya sa takot. Gawin mo siyang perpektong alila. Total, nung 1 buwan pa kayo kinasal sa huwes. Saan pa ba tatakbo yang babaeng yan kundi sa pamilya natin? Naku, mama, huwag kayong mag-alala diyan. Ako pa ba, nakaplano na lahat sa isip ko. Pagkatapos ng seremonya, hindi na makakawala sa mga kamay ko yang babaeng yan. Habang buhay siyang magiging alila ko. Mayabang na sagot ni Marco. Pinunasan ni Angela ang kanyang maluha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang sariling mukha sa salamin. Mga matang basang luha, kumalat na maskara, nanginginig na malabi, ngunit iba na ang ningning sa kanyang mata. Nawala ang lungkot at napalitan itong isang bagay na malamig. Siya nga pala, Marco, kumusta na yung pera ng kumpanya? No! Naitago mo ba ng maayos para hindi mahuli? Tanong ni Doña Victoria. Lumalim ang titig ni Angela. Yun po, hindi pa 100% ayos. Parang may naamoy na yung audit team, kaya medyo kinakabahan ako. Pero kailangan kong takpan. Ang pinaka-importante, hindi dapat malaman ni Angela. Kapag nalaman niya, siguradong isusumbong niya ako sa pulis. Anak ang tokwa, siyempre naman, hindi lang yan. Paano naman yung utang ko sa casino? Kapag nalaman niya yan, baka magfilagad siya NG annulment. Itikom mo ang bibig mo hanggang sa libingan. Naintindihan mo, estafa, sugal, unti-anting nabuo ang palaisipan sa isip ni Angela. Ang mahuling buwan na laging humihingi ng pera si Marco, ang pag-uwi niya ng hating gabi, ang pag-iwas niya sa mga tawag lahat ay nagkaroon ng paliwanag. Dahan-dahang huminga si Angela. Kakaiba, ngunit naging kalmado ang kanyang pakiramdam. Isang katahimikang parang pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Tumigil sa panginginig ang kanyang kamay. Opo, mag-iingat po ako. Yung gallery niyo po, mama. Yung sikretong ledger kung saan niyo tinatago. Yung nga parang nililihis niyo. Naitago niyo po bang maigi? Huwag mo akong alalahanin. Binigyan ko ng malaking lagay yung accountant para manahimik. Yung ledger ng mamahaling painting na binenta ko at mga suhol na natanggap ko sa mga mayayamang yon nakatago sa ilalim ng safe ko. Walang makakakita. Kahit multo, mayabang nasabi ni Doña Victoria. Ha, galing niyo talaga, mama. So,
pwede na tayong matulok ng mahimbing. Habang buhay na magiging source ng pera at katulong natin si Angela at kayo naman mama, pwede niyo nang ipagmalaki sa mga amiga niyo ang maganda niyang manugang. Siyempre, ang tagal kong hinintay to. Pagkatapos ng kasal, isasama ko agad siya sa magagathering ko. Magpapakuha ako ng maraming litrato kasama siya at ipopost ko sa buong internet para mainggit sila. Tamang-tama siyang laruan para ipagyabang at itaas ang estado ng pamilya natin. Tahimik na tumayo si Angela. Tinalikuran niya ang salamin at lumapit sa vanity table. Binuksan niya ang kanyang handbag at kinuha ang smartphone. Hinanap niya ang voice recorder app, ngunit hindi niya ito agad pinindot. Sandali siyang tumitik sa screen. 10 taon. Nakbalik sa kanyang isipan ang 10 taon. Ang unang tasa ng kape na inabot ni Marco sa library ng universidad, ang bulaklak na ibinigay niya noong graduation, ang masandaling sabay silang umiyak sa tuwa nang matanggap siya sa trabaho. Lahat ba yun kasinungalingan? O hindi kasinungalingan, kundi pananamantala. Muling uminit ang gilid ng mata ni Angela, ngunit walang luhang tumulo. Pumikit siya at huminga ng malalim. Pakmulat niya, tuluyan nang nagbago ang kanyang mata. Nawala ang lungkot, galit at pagtataksil. Ang natira ay purong malamig na katwiran. Binuksan ni Angela ang recorder app at pinindot ang pulang record button. Nagsimulang umandar ang oras sa screen. Dala ang smartphone, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Mas luminaw ang boses mula sa hallway. Ha 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 ha. At yung babaeng yun, itinatago pa niya na siya pala ang CEO ng isang malaking kumpanya. Baka daw kasi may lang ako at ma-intimidate kapag nalaman niyang mayaman siya. Naku, balivyata, ang tanga-tanga, humalahak si Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Oh, tanga nga ako. Tanga ako dahil naniwala ako sa inyo, pero hindi na ngayon. Kaya nga, CEO daw ng isang malaking kumpanya pero nagpapanggap na ordinaryong empleyado na walang pera. Ang cheap at nakakatawa. Tumawa rin si Doña Victoria. Naku mama, dahil sa katangahan niyang yan, naging madali ang lahat para sa akin. Hintayin niyo lang matapos ang kasal. Kukunin ko lahat ng pera sa kumpanya niya at ibubulsa ko. Aba, magandang ideya. Yan, tama kapag mag-asawa na kayo. Pramo, prako, pera ngang manugang, pera na rin ng buong pamilya. Lahat yan sa anak ko na mapupunta. Siyempre naman, nakapirma na kami sa marriage contract noong 1 buwan pa. Legal na sa akin ang lahat ng kinikita niya. Pati na ang kumpanya niya. Akin na kay Marco Gonzalez. Umalingaw-ngaw ang kanilang tawanan sa hallway. Tiningnan ni Angela ang screen ng kanyang telepono. Lahat ng usapan ay malinaw na nai-record. Estafa, sugal, tax evasion, panunuhol, at lahat ng plano nilang panloloko sa kanya. Nakpatuloy si Angela sa pag-record. Teka, Marco, naimbestigahan mo na ba kung ano talaga ang trabaho ng ama ni Angela? Ang dugyot ng itsura niya noong huli nating pagkikita. Yung magiging tatay ko po. Inalam ko na rin, baka sakaling may tinatagong yaman dahil CEO ang anak niya. Pero wala talaga. Isang matandang nagluluto lang ng mabahong goto sa palengke, buong buhay na nagtitinda ng goto. Kaya wala sigurong prayan, walang pakialam na sagot ni Marco. Lalong nanlamig ang tingin ni Angela. Ang kanyang ama, ang amang tinawag na nakakadiri ni Doña Victoria dahil sa makamay na nagpalaki sa kanya. Ang amang dating kinikilalang legendary investor sa Makati, ngunit isinuko ang lahat para sa operasyon sa puso ng batang si Angela. Ang amang ngayon ay nagbibigay ng mainit na pagkain sa mga kapuspalad at lihim na nagdodonate ng milyon-milyon sa isang foundation para sa mga may sakit sa puso. Ang amang iyon ay tinawag nilang basura. Sabi ko na nga ba, dahil galing sa pamilyang walang pinag-aralan at taga-palengke, kahit anong gawin natin sa manugang natin, hindi makakapalag yung pamilya niya. Maganda yan, walang sakit ng ulo, sabi ni Doña Victoria.
Halika na, tama na ang satsat. Pumasok na tayo. Kailangan ko ng umarte bilang isang mabait na biyenan. Malapit na magsimula ang seremonya. Opo, Mama. Kailangan ko na ringgampanan ang papel ng isang mapagmahal at maasahang nobyo. Palapit na ang mayapak. Mabilis na bumalik si Angela sa vanity table at umupo. Itinihil niya ang pagrekord at tiningnan ang file. 4 minuto at 23 segundo. Perpekto. Pinalitan niya ang panggalan, file, ebidensya, final. Agad niyang hinanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Leo. Si Leo ang kanyang chief of staff at pinakakatiwala ang kanang kamay sa kanyang IT venture company. Classmate niya nung kolehiyo, kasama na niya si Leo mula pa nung itinatag niya ang kumpanya. Ilang buwan na rin niyang inatasan si Leo na imbestigahan ang pamilya ni Marco. Ang katiwalian sa gallery ni Doña Victoria, ang pagnanakaw ni Marco sa kumpanya, lahat ay masusi niyang pinalaman bilang paghahanda sa anumang posibleng mangyari, at ang posibleng mangyari ay nagaganap na ngayon. Nagpadala si Angela ng mensahe kay Leo. Leo, change of plans. Simulan na ang Operation Payback. Pagkatapos ng seremonya, tatapusin ko na silang lahat. Dalhin mo lahat ng dokumento dito sa hotel ngayon din. Hintayin mo ang tawag ko sa hallway malapit sa family hall. I-send ko sa'yo ang voice recording. I-secure mo at gumawa ka ng 3 kopya. Ilang segundo lang dumating ang sagot. Copy, ma'am. Darating ako sa hotel sa loob ng 30 minuto. Dala ko lahat ng ebidensya para tuluyan silang, malibing mula sa pagnanakaw ni Marco sa kumpanya, sa secret ledger ni Doña Victoria, hanggang sa listahan ng utang niya sa sugal. Hihintayin ko po kayo sa labas ng family hall. Inilagay ni Angela ang telepono sa kanyang handbag. Pagkatapos, kumuha siyang tissue at pinunasan ang kanyang mata. Maingat niyang inayos ang kumalat na maskara. Tumingin siyang muli sa salamin. Wala ng bakas ng luha, isang perpektong mukha ng nobya, at tamang-tama bumukas ang pinto. Naku, ang maganda kong manugang, nag-isa ka pala dito. Ay, nakakasilaw ang ganda mo. Pumasok si Doña Victoria na may malapad na ngiti. Tiningnan siya ni Angela mula sa salamin, saka dahan-dahang lumingon. Ah, opo, Mama. Umalis po sandali yung managayos sa akin. Tuloy po kayo. Mahinhing ngiti ni Angela. Isang perpektong pagarte. Ang ganda mo, Angela. Naghintay ka ba ng matagal? Pumasok din si Marco. Nakangiti. Lumapit si Marco kay Angela at hinawakan ang kamay nito. Kinakabahan ka, no? Huwag kang mag-alala. Nandito ako sa tabi mo. Opo, Kuya Marco. Kinakabahan po ako. Pero ngayong hawak mo na ang kamay ko, gumaan ang pakiramdam ko, sagot ni Angela habang nakatingin sa mga mata ni Marco. Hinigpitan ni Marco ang hawak. Ako rin, parang sasabok ang dibdib ko, pero sa sobrang saya, parang lumilipad ako. Ngayong hawak ko na ang kamay mo, hindi na kita bibitawan habang buhay. Dito ka lang sa tabi ko. Ha? Opo, Kuwak Marco, siyempre po. Habang buhay akong mananatili sa tabi niyo, habang buhay, nangingilit ang luha sa mga mata ni Angela. Pinunasan ito ni Marco gamit ang kanyang hinlalaki. Ayan na naman, umiyak na naman ang maganda kong nobya. Tahan na. Baka masira yung magandang mukha mo, sayang naman ang mahal na makeup. Huwag ka nang umiyak. Sorry po. Sobrang saya ko lang kasi isipin na habang buhay. Habang buhay na tayong makasama, sabi ni Angela habang nakangiti sa gitna ng pagluha. Tiningnan sila ni Doña Victoria na may kasiyahan sa mukha. Naku, kayong dalawa, hindi na makahiwalay. Talagang maswerte ang anak ko, nakahanap ng isang napakabait at masunuring asawa. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kaganda at kabait na nobya? Galing mo talaga, anak. Mama, dahil po yan sa maganda niyong pagtingin sa akin. Maraming salamat po. Mula ngayon, magiging isang mabuting manugang po ako sa inyo.
Yumuko si Angela. Ona, tandaan mo yang sinabi mo. Hanggang kamatayan, tuparin mo yan, maging isang mabuting manugang ka sa pamilya namin. Tinapik ni Doña Victoria ang balikat ni Angela. Hindi man lang nanginig si Angela sa pagdamping ang kamay nito. Sa halip, ngumiti siya ng malapat. Opo, Mama. Tayong dalawa ni Kuya Marco, magiging hindi malilimutan ang pagsasama natin. Pangako, pagsisilbihan ko po kayo ng buong puso habang buhay. Mainit ang boses ni Angela, ngunit sa likod ng kanyang mata, may isang lamig na hindi napansin ni Doña Victoria o ni Marco. Sige na, tama na yan. Lumabas na tayo. Marami ng bisitang mayayaman at kilala sa lipunan ang naghihintay para makita ang manugang ko. Halika na. Opo, Mama. Lalabas na po kami. Makalipas ang 20 minuto, tumugtog ang wedding march. Bumukas ang malaking pintong ballroom at dahan-dahang naglakad si Angela sa ice kasama ang kanyang ama. Sabay-sabay na tumayo ang nga bisita at pumalakpak. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera at hiyawan. Tumingin si Angela sa unahan. Nakatayo sa altar si Marco. Nakangiti. Ngumiti rin si Angela. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam sa mga iniisip niya sa likod ng ngiting iyon. Hindi pag-iisang dibdib, kundi isang perpektong paghihiwalay. Isang paghihiganti na wawasa sa buong pamilya ng kanyang mapapangasawa. Bawat hakbang ni Angela paakyat sa altar ay may bigat. Hinigpitan ng kanyang ama ang hawa sa kanyang kamay. Tumingala si Angela sa kanyang ama. May namumuong luha sa mga mata nito. Hinawakan ni Angela ang kamay ng ama gamit ang dalawang kamay. Itay, pigilan niyo po ang luha niyo. Hindi na po ako magpapakatanga. Ang anak niyo hindi na magpapaapi sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Magiging mayos po ang lahat. Lahat ay mangyayari ayon sa plano ko. Bulong ni Angela. Tumango ang kanyang ama. Narating nila ang altar. Ibinigay ng ama ang kamay ni Angela kay Marco. Hinawakan ito ni Marco. Nagsalita ang pari. Minamahal na mga kaibigan at panauhin, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, ating saksihan ang banal na pag-isang dibdib ni na Ginoong Marco Gonzales at binibining Angela Reyes. Ating ipagdasal ang kanilang maligayang pagsasama. Sa ilalim ng maniningning na ilaw, magkatabi silang nakatayo na punong ang palakpakan ang buong ballroom. Naging maringal ang seremonya, ang mapanata, pagpapalitan ng singsing, lahat ay naging perpekto. At sa wakas, ngayon kayong dalawa ay isa na sa mata ng Diyos at ng tao. Ginoo, maari mo nang halikan ang iyong magandang nobya. Itinaas ni Marco ang belo ni Angela at hinalikan siya sa mga labi. Muling umugong ang palakpakan at hiyawan ng nabisita. Natapos ang seremonya, nagsimulang magtungo ang nabisita sa reception hall. Lumapit si Doña Victoria kay Angela. "Oh, Angela, halika na. Pumunta na tayo sa family hall. Naghihintay na ang matatanda sa pamilya natin para makita ka. Bawal malate, baka mapintasan ka pa. Sumunod ka na." "Opo, Mama. Siyempre po, kailangan nating puntahan ang mga nakakatanda. Pero Mama, pwede po bang magbanyo muna ako sandali? Sobrang kaba ko po yata kaya sumasakit ang tiyan ko." Ang sikip din po ng bestida, nahihiyang sabi ni Angela. "Tss! Sa ganitong importanteng okasyon ka pa nagpapakita ng pagkaprobinsyana mo. Sige na, bilisan mo. Huwag mong sirain yang mamahaling makeup mo. Mauna na kami ni Marco para asikasuhin ang mga kamag-anak. Dahan-dahan ka lang sa paglakat." "Opo, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Susunod po ako agad." Ngumiti si Angela at naglakad papunta sa kabilang direksyon. Nang masigurong papunta na sina Doña Victoria at Marco sa family hall, lumiko siya. Hindi sa banyo, kundi sa elevator. Bumukas ang elevator. Pumasok si Angela at pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag, ang penthouse suite. Habang paakyat, kinuha niya ang telepono.
Nak-message siya kay Leo. Leo, 10 minuto mula ngayon, pumunta ka sa tapat ng family hall. Huwag kang papasok hanggat hindi kita tinatawag. Diyan ka lang sa labas. Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto at naglakad si Angela papunta sa suite. Binuksan niya ang pinto, isang malawak at marangyang silid. Ikinandado niya ang pinto at hinawakan ang zipper ng kanyang bestida. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Bumaksak sa sahig ang magarbong wedding gown. Kinuha niya ang damit na inihanda niya. Isang dark navy blue na power suit. Simple and ngunit matalim ang dating. Isinuot niya ang blouse at ang coat. Isa-isa niyang isinara ang mga butones. At tumayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na isang nobiya. Siya, si Angela Reyes, ang CEO ng isang multibilyong IT venture company. Kinuha niya mula sa handbag ang isang card case. Isang business card na may nakasulat na Angela Reyes, Chief Executive Officer. Ibinulsa niya ito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Leo. Hello Leo, nakarating ka na ba? Opo ma'am, nasa lobby na po ako. Dala ko na po ang lahat ng dokumento na wawasak sa kanila. Mabuti, umakyat ka na ngayon sa tapat ng family hall. Kahit anong marinig mo sa loob, huwag kang papasok hanggat hindi ako nagbibigay ng senyas. Magtago ka lang diyan, masusunod po ma'am. Dala ko ang ebidensya ng estafa ni Marco, ang secret ledger ng gallery ni Doña Victoria, at ang mapapeles ng utang niya sa sugal. Nasa briefcase na po lahat, hindi na sila makakatakas. Perpekto. Salamat Leo, hintayin mo lang ako. Ibinaba ni Angela ang tawag at muling tumingin sa salamin. 10 taon. Isang mahabang panahon para ialay sa iwan daw at ang mga taong iyon ay sinuklian siyang pagtataksil. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon na ang simula. Dala ang briefcase. Lumabas si Angela sa suite. Sumakay siya sa elevator. Pinindot ang floor kung nasaan ang family hall. Bumaba ang elevator. Bumukas ang pinto. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang mabigat na kahoy na pintong family hall. Naglakad siya ng may determinasyon patungo roon. Tumayo siya sa harap ng pinto, hinawakan ang doorknob, at dahan-dahan na pagkabagal binuksan ang pinto. Sandali siyang huminto bago pumasok. Parang isang pelikula na dumaan sa kanyang isipan ang nakalipas na 10 taon. Ang araw na una niyang nakilala si Marco sa library. Ang magabing pinuyatan niya para sa maproyekto nito. Ang luhang saya nang matanggap ito sa trabaho. Ang pagtatago niya sa kanyang tunay na pagkatao dahil sa sinabi ni Marco na ayaw niya sa magababaeng masyadong matagumpay. Ang mapangaping titik ni Doña Victoria sa kanyang nga magulang nung family dinner. Ang makamay ng kanyang ama na nanginginig sa kahihiyan. Ang masalitang tropeo, alila, basura. Ang masalitang iyon ang tuluyang nag-alis sa lahat ng kanyang pag-alinlangan. Huminga ng malalim si Angela sa dulong ng hallway. Nakita niya si Leo, tahimik na naghihintay. Nakatinginan sila. Tumango si Leo. Handa na, hinawakan ni Angela ang doorknob at dahan-dahan itinulak niya ang pinto. Bumukas ito. Sa loob ng family hall, nakaupo ang mga kamag-anak ng makabilang pamilya. Nasa gitna si Doña Victoria. Katabi niya si Marco. Lahat sila ay napatingin sa pinto. At sa isang iglap, tila tumigil ang oras sa loob. Diyos ko, bulong ng isang kamag-anak. Ano yan? Sabi ngang isa pa. Pumasok si Angela. Sa halip na magarbong kasuotan ng bagong kasal, suot niya ang isang dark navy blue na power suit. Mayos na nakapusot ang buhok. Matalim ang dating ng kanyang suot. Para siyang papunta sa isang business meeting, hindi sa isang family gathering. Angela, tumayo si Doña Victoria. Anong suot yan? Nang ginginig ang boses nito. Lumapit din si Marco. Angela, bakit hindi ka nakasuot pangkasal? Nasaan ang damit mo? Anong kalokohan to? Sigaw ni Doña Victoria.
Nagsimulang makbulungan ang makakamahanak. Bakit siya naka-corporate attire? Hindi ba't kabastusan yan? Naglakad si Angela sa harap ng masang pang-seremonya. Ngunit hindi siya lumuhod. Angela, magpaliwanag ka. Akmang hahawakan siya ni Doña Victoria. Umiwas si Angela. Huwag niyo akong hawakan, Doña Victoria. Malamig ang kanyang boses. Nagulat si Doña Victoria. Ano? Bakit hindi mo ako tinatawag na mama? Dahil mula ngayon, hindi ko na kayo biyenan. Diretsong tingin ni Angela sa mata ni Doña Victoria. Nagkagulo ang mga tao. Angela, nababaliw ka na ba? Akmang hahawakan ni Marco ang balikat niya. Iwinaksi ni Angela ang kamay nito. Sinabi kong huwag mo akong hawakan. Walang bahid ng emosyon ang kanyang boses. Hoy Angela Reyes, namumula sa galit na sigaw ni Doña Victoria. Ang lakas na loop mong sabihan ang anak kong ganyan. Nasisiraan ka na bang bait? Hinding-hindi. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang isip ko ngayon. Kinuha ni Angela mula sa bulsa ang isang maliit na Bluetooth speaker, lalo pang lumakas ang bulungan. Ano na naman yan? Inilagay ni Angela ang speaker sa gitna ng mesa. Angela, itigil mo na yan, pakiusap ni Marco. Hindi siya pinansin ni Angela. Kinuha niya ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa speaker. Angela Reyes, alisin mo yan. Akmang abutin ni Doña Victoria ang speaker. Mas mabilis si Angela. Pinindot niya ang play button. Isang boses ang umaling-aw-ngaw mula sa speaker. Kahit na ganyan yan, maganda naman ang mukha niya, kaya tamang-tama lang na gawing pampalamuti. Boses ni Doña Victoria. Natahimik ang lahat. Kita niyo na mama, tama ako, di ba? Boses naman ni Marco. Namutla si Doña Victoria. Ang buong recording ay narinig sa buong silid. Taga-palengke nga yang pamilya niyan. Pero sige na nga, dahil maganda siya, magagamit ko siyang tropeo sa mga meeting ko. Huminga ng malalim ang mga kamag-anak. Akmang abutin ni Doña Victoria ang speaker. Patayin mo yan, sigaw niya. Inilayo ni Angela ang speaker. Anak nang nagtitinda ng gotohan. Nakita mo ba yung kamay ng tatay niya nung family dinner? Naku, punong kalyo. Nandidiri talaga ako. Tumayo ang mga kamag-anak ni Angela. Anong kalokohan to? Sigaw nang tiyuhin ni Angela. Hahaha, naku, mama naman. Pero aminin niyo, sunod-sunuran naman sa akin si Angela. Najing kulay papel ang muka ni Marco. Angela, hindi yan. Manahimik ka. Malamig na sabi ni Angela. Siya nga pala, Marco, kumusta na yung perang kumpanya na kinuha mo? Muling narinig ang boses ni Doña Victoria. Nagulat ang mga kamag-anak. Estafa, hindi pa 100% ayos. Parang may naamoy na yung audit team. Hindi, dapat malaman ni Angela. Siyempre naman, pati yung utang ko sa Chasino, itikom mo ang bibig mo. Nakagulo ang lahat, maging ang mga kamag-anak ni Doña Victoria ay gulat na napatingin sa kanya. Yung gallery niyo po, mama. Yung secret hong ledger. Huwag mo akong alalahanin. Binigyan ko nang malaking lagay yung accountant. Yung ledger ng masuhol, walang makakakita. Suhol, sigaong isang kamag-anak. So, pwede na tayong matulog ng mahimbing. Habang buhay na magiging source ng pera at katulong natin si Angela. Natapos ang recording. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Binago ito ngang boses ni Angela. Magpa-file ako ng alment, sabi niya ng malino. Lahat ay napatingin sa kanya. Ano? Napatawa ng pilit si Doña Victoria. Kinasal tayo sa Huwes isang buwan na ang nakalipas. Tama, simula ngayon, 30 minuto pagkatapos ng seremonya, magsisimula na ang kaso ng annulment. Walang panginginig sa kanyang boses. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Victoria. Manugang ka pa rin namin. Akmang susugurin niya si Angela. Umatras si Angela. Manugang, hindi na po, sabi niya na may halong pang-iinis. At tamang-tama, bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuit at may dalang briefcase ang pumasok, si Leo. Sino ka? Sigaw ni Doña Victoria.
Hindi sumagot si Leo. Binuksan niya ang briefcase at ibinuhos ang makakapal na dokumento sa mesa. Ano to? Kinuha ni Marco ang isang papel, namutla ang kanyang mukha. Ito, ebidensya ng estafa mo, Mr. Gonzales. Malamig na sabi ni Leo. Tinatayang 15 milyon ang ninakaw mo sa kumpanya. Naka-itemize lahat diyan. Dahil 15 milyon, bulalas ng matao. Kumuha pa ng ibang dokumento si Leo. At ito naman ang katibayan ng utang mo sa sugal. 22 milyon lahat. Dahil 2 milyon. Lalong nagulat ang lahat. At ang huli, ito naman ang sikretong ledger ng gallery ni Doña Victoria. Detalyado ang lahat, NG tax evasyon na hinawa ninyo. Sinugod ni Doña Victoria si Leo. Saan mo nakuha yan? Sa server ng gallery niyo. Madali lang, sagot ni Leo. Akmang agawin ni Doña Victoria ang mapapel. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. Huwag niyo ng tangkain. Sasampalin sana ni Doña Victoria si Angela, ngunit mas mabilis si Angela at nahawakan niya ang kamay nito sa ere. 10 taon, sabi ni Angela, diretso sa mamata ni Doña Victoria. 10 taon ko siyang inalagaan. Ginawa ko ang ma-assignment niya. Tinulungan siyang makahanap ng trabaho. Dinalhan ang pagkain tuwing overtime. Ginawa ko lahat. Anong pakialam ko diyan? Pero para sa inyo, isa lang akong tropeo, isang manika na ipagayabang sa mga kaibigan niyo. Angela, hindi totoo yan. Makpapaliwanag ako, sabi ni Marco. Hindi siya pinansin ni Angela. Hindi ako anak lang ng may-ari ng gotohan. Tumingin siya sa mga kamag-anak. Ako si Angela Reyes, CEO ng isang IT venture company. Ang halaga ng kumpanya ko ay 5 bilyon. Muling nakagulo ang lahat. 9 bilyon. CEO, nanjinjinig na ang gatuhod ni Doña Victoria. At ang ama ko, ngumiti ng malamig si Angela. May-ari nga siyang gotohan, pero hindi lang yan. Yung investment fund na nililigawan niyo para pondohan ang gallery niyo, ang totoong may-ari at punot dulo nun ay ang ama ko. Ibinato niya ang isang business card sa mesa. Kinuha ito ni Doña Victoria. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, nagulat ba kayo? Ang taong tinawag niyong basura mula sa palengke ay ang taong pinakmakaawaan niyong pautangin kayong pera. Alos matumba si Doña Victoria. Paano? Nagpanggap akong simple sa loob ng 10 taon dahil ayokong mailang si Marco. Pero yun pala, plano niyo lang akong gamitin. Malamig na tingin ni Angela kay Marco. Kaya nahanda ako. Masusing paghahanda. Tumingin si Angela kay Leo. Kinuha ni Leo ang kanyang telepono. Mr. Gonzales, yung ebidensya ng estafa mo na ipadala na sa audit committee ng kumpanya mo 10 minuto na ang nakalipas. At yung tax evasion ni Doña Victoria na ipadala na sa BIR. Ano? Sigaw ni Doña Victoria. Hindi. Bakit hindi? Ang makriminal dapat maparusahan. Angela, parang awa mo na lumuhod si Marco sa harap niya. Patawarin mo ako. Isang beses lang. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Angela. Tinabig ito ni Angela gamit ang kanyang paa. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi mo. Malamig ang kanyang boses. Pagkatapos mo akong gamitin ng 10 taon, ngayon ka hihingi ng tawad. Angela, mahal talaga kita. To yun. Mahal, yung pagpaplano niyo na gawin akong alila, pagmamahal ba yun? Yung pagnanakaw niyo sa perang kumpanya ko, pagmamahal ba yun? Hindi makasagot si Marco. Darating ang papeles ng annulment bukas. Ang hinihingi kong danyos ay 50 milyon. Bayad para sa 10 taong panloloko. 50 milyon, sigaw ni Mark. Ibenta niyo yung ninakaw niyo at bayaran yung utang sa sugal. Siguro naman may matitira pa, sabi ni Angela. Nga pala, yung bahay na binili natin,
Yung ginamit mong credit card ko nang walang pahintulot. Ginamit ko yun para mag-file and freeze order sa asset na yun. Freeze order, sigaw ni Doña Victoria. Pati ang account ng gallery, naka-freeze na rin. Gumuho ang mundo ni Doña Victoria. Hindi pwede. Naalala niyo ba ang ama ko na tinawag niyong basura? Tingin ni Angela kay Doña Victoria. Ang makamay na tinawag niyong nakakadiri. Yan ang magakamay na nagpalaki sa akin. Babayaran niyo ang lahat ng kahihiyang idinulot niyo sa kanya. Tumango si Angela kay Leo. Inayos ni Leo ang kanyang magamit. Akmang aalis na si Angela nang huminto siya. Isa pa pala. Ngumiti siya ng malamig. Naalala mo ba nung una mo akong kinausap sa library 10 taon na ang nakalipas? Planado na pala yun, no? Dahil nalaman mong matalino ako at gusto mo akong gamitin. Namutla si Marco. Hindi yan. Tama na. Wala na akong pakialam. Tapos na ang lahat. Binuksan ni Angela ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa hallway. Naglakad siya patungo sa liwanag na iyon, kasunod si Leo. Nagsara ang pinto. Naiwan sa loob ang magulat na kamag-anak, si Doña Victoria na nakaupo sa saig at si Marco na tulala. Habang naglalakad, huminga ng malalim si Angela. Parang unti-unting gumagaan ang bigat na 10 taon niyang pinasan. Sumakay siya sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, may tumulong luha sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luhang kalungkutan. Ito ay luhang kalayaan. Pinunasan niya ito at muling nanumbalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang ang lahat, ang tunay na paghihiganti. Kinabukasan, sa kanyang penthouse, habang umiinom ng tsaa, narinig niya ang doorbell. Si Leo may dalang tablet at briefcase. Iniulat niya ang lahat. Ang raid ng Birsa Gallery ni Doña Victoria, ang pagkakasuspendi kay Marco sa trabaho matapos kumalat ang balita tungkol sa estafa. Ngunit may problema, nagsimulang humanti si Doña Victoria. Nagbayad ito ni isang tabloid reporter para maglatala ni isang pekeng balita. Nobya, tinakbo ang mga regalo at pera sa kasal. Isang gold digger pala. Mabilis itong kumalat sa social media. Bumaksak ang stock ng kumpanya ni Angela. Ang mas malala, pinuntahan ng mga vlogger ang gotohan ng kanyang mamagulang at ginulo ang mga ito. Nang makita ni Angela ang videong kanyang ama na pinaktutulungan ng mga vlogger, nakapoy sa galit ang kanyang mata. Ipinatawag niya ang kanyang security team. Hanapin niyo ang ebidensya na binayaran ni Doña Victoria ang reporter na yan. Ngayon din, sa loob ng ilang oras, nakuha nila ang lahat call logs, bank transfer. Agad itong ipinadala ni Angela sa mga lehitimong media outlet. Kinabukasan, bumaliktad ang mundo. Ang balita ay tungkol na sa panunuhol ni Doña Victoria. Ang opinyon ng publiko ay bumaling pabor kay Angela. Isang linggo ang lumipas. Gumawang ng eksena si Doña Victoria sa lobby ng kumpanya ni Angela. Naglulupasay ito at sumisigaw. Sa halip na palayasin, ipinatawag siya ni Angela sa isang conference room. Dun, ipinakita ni Angela ang isang huling alas, ang orihinal na kopya ng Brewery Ledger na naglalaman ng mga pangalan ng mga politiko at mayayamang kliyente. Kapag napunta to sa NBI, hindi lang tax evasion ang kaso mo. Buong buhay ka sa kulungan, sabi ni Angela. Lumuhod si Doña Victoria, nagmamakaawa. May isang kondisyon, sabi ni Angela, mag-press conference ka. Aminin mo lahat ng kasalanan mo at humingi ka ng tawad sa mga magulang ko. Pagkatapos, hindi ko ito ibibigay sa mga autoridad. Pumayag si Doña Victoria. Kinabukasan, sa harap ng napakaraming kamera, umiiyak na inamin ni Doña Victoria ang lahat ang tax evasion, ang pekeng balita, ang pangmamalit sa pamilya ni Angela. Pagkatapos ng press con, nakahinga siya ng maluwag, iniisip na ligtas na siya.
Ngunit habang pinapanood ni Angela ang lahat sa TV, sinabi niya kay Leo, ngayon na ipadala mo na ang ledger sa NBI. Sa mismong gallery, habang inisip ni Doña Victoria na tapos na ang lahat, dinakip siya ng maahente ng NBI. Pero nangako si Angela, sigaw niya habang kinakadanahan. Ang pagtataksil ay sinuklian ng pagtataksil. Si Marco naman, matapos mawalan ng trabaho at bahay at habulin ng pinagkakautangan, ay napilitang magtrabaho sa kung saan-saan. 1 taon ang lumipas. Ang kumpanya ni Angela ay naging isa sa pinakamatagumpay sa bansa. Si Doña Victoria ay nahatulan ng 7 taong pagkakakulong. Ang ama ni Angela, gamit ang kanyang yaman, ay naktayo ng isang malaking foundation para tulungan ang mga batang may sakit sa puso at mga kabataang nagnanais magtayo ng negosyo. Isang gabi sa isang grand charity ball sa parehong hotel kung saan dapat siya ikinasal, si Angela ang panauhing pandangal. Habang papasok sa parking lot, isang valet ang lumapit sa kanya. Ma'am, ako na po ang magpapark. Pamilyar ang boses. Tumingin si Angela, si Marco. Marumi, gusgusin at mukhang pagod, nakatitigan sila. Walang emosyon, iniabot ni Angela ang susi. Pakipart na lang, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon kahit narinig niyang natumba si Marco sa kahihiyan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Angela ang kanyang kwento hindi sa paraan ng paghihiganti, kundi bilang isang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang puso at integridad. Binanggit niya ang kanyang ama, ang may-aring gotohan na may pinakamayamang puso sa lahat. Pinalakpakan siyang lahat. Pagkatapos ng party, tumayo siya sa rooftop. Tanaw ang nagnining na siyudad ng Maynila. Ang sakit na nakaraan ay napalitan ng kapayapaan. Ang paghihiganti ay tapos na. Isang bagong simula ang naghihintay. Pinatunayan ni Angela na ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi galit, kundi ang pagpapakita na kaya mong bumangon at maging mas matagumpay habang dinudurok ang nga nakasala sa iyo gamit ang katotohanan at batas. Ang mga taong hinuhusgahan ang iba base sa panlabas na anyo ay laging natatalo sa huli. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging tapat at pagtulong sa kapwa. Si Angela, na minsang naging biktima, ay ngayon isang simbolo ng lakas at pag-asa. Kung napakinggan niyo ang buong kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na maganda ang kwento. Maraming salamat.